guys. Yan. Good morning. Good morning. Babalik ko lang. Umuwi muna ako eh. Pinauwi ko muna siya. Pumasok siya break time niya. Sabi ko, uwi ka. Ano tayo, masamang balita. Masamang balita na naman. Ayan. May mga nag-message na nga na kasi nagpalit ng profile din si Ninya eh. Ano raw nangyari? Sino daw ako na? Kasi na heat stroke yung kapatid namin, si John. Yung sinundan ko. Bali siya yung pangalawa na hindi nyo mostly nakikita sa mga kasi nga. Ano siya yung... Sa mga, dati nang may mga nagtatanong, asan daw si John? Sino raw ba yung John? Sino yung John? Siya yung junior ng tatay ko. Siya yung pinaka-junior. Ricardo. So, bigyan natin ng konting brief history kasi syempre hindi nyo rin naman siya nakikita o hindi nyo siya nakilala. Magkakapatid. Alam ko si Kuya Boy na nakikita nila sa mga vlog ni Ninya nun. So, si Jojo kasi ever since nung mga bata pa lang kami nun. O mga bata sila kasi mas bata ako. Mas bata pa ako. Wala kayong gap nila eh. Nag-aaral sila. Siya yung parang black sheep siya talaga. Tinuturing na black sheep sa pamilya kasi lahat ng mga kalokohan, mga ganyan, ginagawa niya. Hindi siya pumapasok, nagbubulakbol. So, madalit sabi, sa totoo lang, hindi pa rin siya napabayaan. Oo, hindi talaga. Kasi lahat ng pangangailangan talaga. Lahat ng pangangailangan niya, kinukuha niya, pinatutulog namin, may kwarto siya, tapos ginagawa niya, umaalis pa rin siya, tumataka siya gabi, umaalis siya, iniiwan niya pa yung mga pintuan bukas. So nangyari, di umalis na siya, lumalayas, tas bumabalik, lumalayas, tinatanggap pa rin siya ni mami hanggang sa nawala na yung daddy, namatay na. So kami na lang, nandun din siya, meron siyang sariling kwarto dun sa likod, may sarili parang bahay na niya, kompleto na yan, bahay niya, studio type na ganun pa man, nagkaroon siya ng kinakasama. Hindi, before pa yun. Ano yung naging reason bakit nilagay siya sa separate na bahay na Kasi siya, palainom. Tapos kasi every time na nalalasing siya, nagwawala. Nung time na nandun na kayo nun, di ba? Oo, doon na ako nakatira. May anak na namin si Jonas. Siyempre, nakaka-disturb doon sa mga tao. Gagawa, papasok siya, magwawala. Usual, nasa trabaho siya nun. Tapos si Mami, ako, si Jonas, at saka si Ate Letty lang ang tao sa bahay. So magwawala, siyempre takot kami. So ilalak na namin yung mga pinto sa bahay. Kaya doon siya nagwawala sa may garahe. Babalibagin niya lahat. Binasag pa nga yung isang aquarium. Binasag yung aquarium, lahat. Pero dahil nga nakalaki yung bahay, hindi na hanggang gagawin namin, tatawag kami sa kanya or sa isang pinsan niya para tumulong na awatin. Ginagawa, sinasaksak yung di ba, yung screen. Oo. Siyempre, nadi-disturb, natatakot, natotrauma yung mga bata, pati sila. Natatakot sila, kami, pagdating namin, wala na, nakaalis na siya, lumayas na. Oo. So, kaya, ang ginawa nag-decide sila na wag na sa mismong loob ng bahay siya patutuluyin. Pinagawa na lang siya na sarili niyang Hindi sa bakuran. Bahay. Doon din naman sa same lupa, pero iba yung pasukan niya, hindi siya papasok, may sarili siyang pinto niya. May sarili siyang dinadaanan. So, ganun nga, naging ganun yung buhay niya, naging kung kung pumunta lang siya, kung gusto niya. Minsan mawawala, pupunta ng ibang probinsya, mawawala ng ilang buwan. Minsan nakulong na pala, ganyan. Tapos may nakalaya na kasi siyempre, mga maliliit na kaso lang, ganyan. So, every time mababalitaan na lang nila, si John, ganon. Nabugbog or na ganyan. So sila naman para silang hanap, nasaan na si John. Parang lagi na lang na aligaga ka na ano ba ang gagawin natin, na ganito, problema na naman. Lalo kay Mami, sobrang kay Mami nun. Tapos one time na nagiinom yata sila, may inalok sila na konsyal. Yun yung pinaka-worst na nangyari kasi siguro yung mga tiga-giginto dyan o tiga dun sa amin na nakakapanood, alam nyo yung nangyari na yun, yung isang konsehal, inalok nila na uminom. So, nabastusan sa kanila, kumuha ng baril na 45, tinutok sa mukha niya.
Pinutok, hindi nag-jam yung bala. Ginawa, tinutok sa katawan, nag-jam uli, kinasa uli, tapos pinutok, pumutok doon sa may mismong paa na. So, nagkadimandahan, ganyan. Nagkaroon ng settlement dahil nga, syempre, magkakapit bahay din. Ayun, kumbaga, nagkaroon siya ng sarili niya para napaayos uli yung bahay niya. Nabigyan siya uli ng magandang pwesto ron. So, ayun nga, nagkaroon din ng mga problema dahil minsan sinisigawan niya si Mami, gano'n. Si Mami talagang lagi niya inaaway. Lagi niya inaaway si Mami. Pag nakakainom siya, si Mami lahat bigay sa kanya. Si Mami nagbibigay sa kanya pera ng pagkain dahil nga pagkain, damit, lahat. As in, kahit na hindi siya pinabayaan. Hanggang sa tayo na nga, nagbibigay na rin tayo, nag-aabot. Para lang, mabait naman siya kapag hindi siya nakainom. Pero pagka nakainom talaga, wala. Kaso masama, kahit sabihin mo magkano lang ang pera niya, iinom pa rin niya. Iinom niya. Hanggat maaari, ginagawa nila Mami noon. Pagkain, damit, lahat ng pangailangan niya binibigay. Pero hanggat maaari, hindi binibigyan ng pera na alam na ipang-iinom lang. So, madalit sabi, ilang taon na siya? Parang 56, 57, parang ganyan. Hindi ko na alam. Ngayon. So, dumating yung... Hindi, 54. 54 si Kuya Boy nung namatay, nung 2020. Alam ko parang 4 years ang tandaan niya kay mga ganun na rin siguro. So, 54 ngayon, kasi 58 na si Kuya Boy ngayon kung buhay. Nung umuwi kami, hindi na lang din namin sinama doon sa vlog namin, pero hinanap talaga namin siya. Buti na nga lang kasi nagkita sila. Last day na lang sa Bulacan, Hinahanap ko talaga siya kasi ilang beses kami umuwi ng Bulacan, hindi namin siya makita. Dahil nga lagi tapos nakita ko siya naglalakad, may dalang dyaryo yata. Pumunta talaga kami noon sa may kanto ng cruise. Sabi natin, pinagtanong namin kung hanapin natin. Kung kilala nila si John, tsaka kung saan tumatambay, kumakain. Nung nakita namin, nagkaiyakan pa nga kami, di ba? Naiyak nga si John. Naiyak si John, naiyak din ako kasi sabi ko sa kanya, tingnan mo, John, ilang taong ka na? Si Mami may sakit. Si Ninya may asawa, may pamilya na, nasa Manila. Si Kuya Boy wala na rin. Ako wala, lalo na ako wala na, malayo na ako, nasa Canada na ako ko. Ano ka akong maipoprovide ko sa'yo na tulong? Yung mga ID mo, wala kang mga ID, wala kang mga kasi nga, yung ginagawa namin tulong sa'yo, imbis na ibigay namin na tulong, pinangiinom mo. Paano ka ako yan? Ano mangyayari? Paano ka kung magpapadala kami ng pera para sa sa'yo? Ano mangyayari? Baka yung pa yung maging mitya ng buhay mo. Ganun pa ma'am, inabutan pa rin namin siya ng pera nung araw na yan. Sabi ko, huwag mong gagamitin sana sa kasama niya, sa mga bisyo mo kasi ako. Walang mangyayari, lalo lang. Nakukonsensya nga ako sa sarili ko noon kasi nung umalis ka tayo. Baka ako maging mitya talaga ng buhay niya yun. Yung binigay kong pera sa kanya. Kasi talagang siya, hindi siya titigil ng hanggat di ubos ang pera niya. Talagang siya yung kilala doon sa amin na pinupulot na lang. Ayun, si John yun, naulog sa ilog, ganyan. Sa sobrang lasing. So, ayun nga, dumating ngayon yung araw na kinatatakutan namin pare-pareho na nag-message nga na yun nga nag-message na binalang araw sa ospital, nag-seizure daw na bigla na lang daw tumumba, sobrang init siguro, heat stroke yun. Tapos nung papasok na ako kanina ng alas 6, sabi ko sa kanila magpapadala na para kahit paano kasi nasa hospital na. Alam niyo naman sa Pilipinas, pag na-hospital, di ba? Hindi naman din talaga biro. So, umano na sila, magpapadala na as soon as na magbukas yung yung Western. Nung nagpadala na siya, nag-message yung kapitbahay namin, si Mildred. Pasalamat sa mga kapitbahay namin na maraming salamat sa inyo kasi sa totoo lang, yung mga pamilya namin dyan, kumbaga, malalayo na rin, mga pininsan namin. Hindi namin sila masisi kung hindi sila ganun ka-close sa amin. Pero yung mga kapitbahay namin, yung mga kagaya nila Apple, sila yung nag-message na ni Marvin, mag-asawa, si
sila Ed, yung pamilya Kagayutan. Actually nga, kamamatay lang din ng kamamatay din nung kapatid nila na heat stroke din. Inatake. Na-stroke din yata yun, si Elman. Hindi mabait din sa amin yun Kamamatay, halos kaidaran nata ni John din yun. Medyo may edad lang siguro ng konti. Tapos, ayun nga, sila Mildred, yung pamilya ni Sarento Malbog, ayun. Sila rin nag-message kahit na anong oras na langanin. Sila Ryan, ayan, Ryan Cortez, kapatid. Si Balot, si Ryan. Sila yung mga mas concerned pa wala malayo ako. Ano man namang gawin ko, sabi ko nga kay Ninya, wala akong magagawa kasi ang tanging maitutulong ko lang yung pera. Financial lang. Kasi actually, kahit dati talaga, nung mga bata kami, lagi akong binubuli niyan si John. Lagi akong ginagawa ng mga bagay na sila yung magkasunuran kaso nga, ang laki ng difference. Lagi kaming nagsusuntukan. Sa totoo lang talaga, nagsusuntukan kami niyan. Hindi ako nananalo diyan dahil nga mas matanda siya sa akin at mas malaki siya sa akin. Tapos dumating yung punto na nung mga college na ako. Kumbaga, di ko tinake advantage na magkasinlaki na kami, magkasinlakas na kami. Di ko tinake advantage na gaganti ako sa'yo. Naiinis ako sa kanya. Sa totoo lang, talaga naiinis ako sa kanya sa nangyayari sa buhay niya, sa ginawa niya, sa mga ginagawa niya kay mami noon. Kaya lang, hindi ko matay sa sarili ko yung yung kinukutya siya o kaya na lasing siya, bigla siya pagtitripan, gano'n. Ilang beses ko na, na-experience yun Yung kami pa yung nabarangay dahil sa pagpuprotekta sa kanya Siyempre, kahit anong gawin mo, kapatid mo pa rin yun. Pamilya yun di ba? Hindi mo maiwasan na papahay ka bang gaganunin na lang yung kahit na kung ano yung ginawa sa'yo ng mga bata kayo, di ba? Kaya hanggang sa uli, ginagawa namin yung kaya namin gawin para makatulong sa kanila. Pagpasensya nyo guys, sana ay lang naman namin sa vlog na i-share kasi syempre ang dami rin kasi nagme-messages yung mga usual na mga nanonood. Raw, ba't ganito yung profile pic namin? Syempre, mga rin naman ni Mami yun, di ba? Mga nanonood kay Mami, gano'n, niya. Nakakalungkot lang din dahil di na sila nagkita ni Mami. Nakakalungkot kasi yung huling uwi ko Pero buti na lang talaga nung uwi kami, hinanap namin siya. Kasi kahit pa paano, nagkausap sila. Nagkita. Nagkaya ka pa ba nga kahit pa paano, di ba? Sabi ko sa kanya. Kahit naman gano'n yung pagka hindi lasing yun, pag nakita naman kami ng mga bata nun. Kumusta na? Kahit yung dalawa, yung pamangkin niya, si Jonas at si Jermaine. Sa kanila, yun, kahit na gano'n yun. Kumusta na? Tuwan-tuwan pag nakikita yung mga bata noon. Kaso ngayon, hindi niya na nakita kasi nung pumunta nga kami, si Jermaine na kasama namin. Si Jonas, hindi. Yun nga yung lagi ko sinasabi, maiksi lang yung buhay ng tao, kaya kailangan express mo lahat ng mga kaya mo express. Ako, may pagkukulang man ako sa kanya or kung ano man, mga pagkakamali namin sa isa. Hindi ko, kumbaga hindi mo itatanim Tsaka hindi naman kayo dumaan na tipo na matinding talaga nagkagalit kayo. Parang away bata lang naman Kasi every time naman, alam naman din niya na pagkakamali niya yung Kaya, nakakalungkot syempre. Malayo kami. Hindi ko naman masabi na uwi na ako, ganyan, dahil nga sa nangyari. Hindi rin pa, basta-basta, kasi syempre yung gastos din. So, mas unahin na lang ng... Tapos yung natawag pa yung dalawa kong kasama, yung supervisor ko, tsaka yung isa namin painter, magbabakasyon. Ayun, ganun talaga ang buhay. Ikaw talagang hanggang doon na lang. Sa akin nakasalalay lahat ng mga doon sa trabaho ngayon.
Sabi ko mag-file siya ng ng bereavement. Kaso nga, wala naman sila. Walang tao. Walang tao, wala papalit dun sa dalawa, kundi ako lang. Hindi naman pwedeng hihinto ang buhay sa mga nangyayari. Isipin na lang, pagdasal na lang talaga yung, niya, na mga rest in peace. Mapahinga yung aluluwa niya. Pagod na rin yun. Kasi nga ikaw ba naman, lagi ka nag-inom, lagi na nag-garilyo. Tapos nabubugbog pa minsan. Naabuso na ng gusto yung katawan Ay, no. Pero paano pa, buti na nga lang si Mami, hindi kumbaga, yung Alzheimer's niya, hindi niya na alam kung Mahal na mahal ni Mami yun. Oh. Kahit na minumura siya noon, paglasing. Ang natatanda kong talagang nasaktan ko si John noon, sinibat niya si Mami no kalaykay Hindi ko mabuti na lang nakailag si Mami ko, hindi tinamaan sa mukha Kaya nga simula nun talagang hindi na siya pinapapasok sa mismong loob ng bahay. Meron naman siya sarili niya. Dahil nga delikado rin. Parang siya, nag-iibang tao siya pag nakakainom. Iba. Nakuha niya yun doon sa tatay ko pag nalalasing Takbuhan na kami ng tago na. Kaya ayaw namin na makipag-inuman yun Pero pagka hindi naman lasing, iba Kaya yung sarili ko, sinabi ko sa sarili ko, pag nag-inom ako, kailangan yung inom lang na tama lang. Hindi yung ganun. Kahit naman nakakainom ka, hindi ka naman talaga, hindi ka magwawala, hindi ka Huwag mo ilalagay sa utak, kumbaga yung alak. Kaka wala talaga idudulot na mabuti yun Yung mga ganong bisyo. So, yun lang naman ang na-share lang namin sa inyo. Pagpasensya na kung medyo mabigat tong yung mga ba kasi hindi ko mo nagpalit kami ng profile may kumbaga si Mami hindi namin pababayaan ng aming nanay syempre. Alam naman namin maraming concern din talaga kaya napakaraming nagtatanong. So yun yung kapatid nga nila. Naikwento ko lang din ng brief yung history niya. Total marami rin naman nagtatanong noon sa mga sa Messenger, sa vlog ni Nina, sa vlog namin. Kaya lang minsan din na namin sinasagot kasi nga mahabang mahabang kwentuhan tsaka yung mga punto na ganun, yung doon yung mga dumarating yung huhusgahan ka. Pinabayaan nyo kasi yan, ganyan. Pero wala na sa amin yung kahit na wala kasi sabihin, di ba? Hindi mo talaga pinabayaan dahil lahat ng maitutulong. Ilang taon na ba siya ngayon? 50 plus. Since noon yun, talaga naman, pera, pagkain, damit. Hindi magtatrabaho yun, pero wala, hindi nakapagtrabaho yun. Pero lahat yun sinuportahan hanggang sa nagkasakit na nga si Mami. Pero hindi ko pa rin ginagawang yun dahilan para baliwalain siya. Pag may kailangan siya, ganyan, or may sabi. Tinatutulungan naman talaga siya. Pero tsaka hindi na kailangan na, kumbaga, malaman ng lahat. Hindi mo na kailangan i-elaborate yun. Hindi mo na kailangan. Minsan kasi may mga family matters na kayo na lang dapat ang nag-uusap-usap. So ngayon, kaya lang naikwento to kasi nga may nagpalit kami ng profile, baka magkaroon ng kumbaga pakakamba na baka si Mami. Madami nga nagtanong kakapalit lang ng profile ni Nia at saka namin. Ang daming nagtanong pero wag po kayo mag-alala sa mga nag-message. Salamat si Mami, safe yun kasi sinasabi namin wag lalabas, ganyan, dyan lang. Tapos yung kung kinakailangan yung 24/7 yung aircon na gamitin yan. Para yung init maibsan. Tsaka swerte nga yung mga caregiver talaga. Tsaka yung mga nasa Pilipinas na mga subscriber namin, mga kaibigan, sana mag-iingat kayo sa sobrang init. Sa sobrang init, mag-iingat kayo kasi hindi biro yun. Sobrang bigla lagi yan Pag heat stroke, biglaan, kaya ingat-ingat. Stay hydrated, tsaka Kung po pwede naman wag nang lumabas, lalo kung sobrang init, lalo sa tanghali o hapon, iwas na lang. Tsaka huwag manghinayang sa paggamit ng kuryente o ng kailangan mag-aircon kasi ano lang yun kumbaga mababayaran mo rin yun yung bill na yun, pero pag ikaw nawala na o namatay na, yun ang mas mahirap.
Kawawa yung mga maiiwan mo. Yun lang. Na-share lang naman namin. Salamat ulit sa inyo. Salamat sa inyong mga pakikiramay at saka sa mga taong nagme-message sa amin. Kami patuloy pa rin ang buhay kasi hindi naman natatapos ang buhay sa mga ganun. Kaya Paano guys? Salamat. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.